ngayon naman, syempre hindi pa natatapos ang ating talakayan dahil ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataon ang bawat grupo na magpahayag ng kanilang opinyon sa ating free flow discussion. So, para sa ating mga manonood at sa mga first-timers natin dito sa ating show, sa free flow discussion magbibigay kami ng katanungan. Anyone within the group can discuss. Bibigyan natin kayo ng chance para sagutin ang mga tanong. So, listen carefully. Sa atin namang mga nanonood, huwag niyo pong kakalimutan na hindi po dinidikta ng aming programa kung ano ang tama or mali. Ang gusto po natin dito sa ating programa ay mapakinggan ang opinyon ng bawat grupo ng mga kabataan at syempre palawakin pa ang ating kaalaman sa anumang issue. Kaya naman, sa ating unang katanungan, ready na ba kayo? For some students, they see AI tools as source of information na nabanggit nyo nga kanina. Pero sa inyong palagay, can we consider AI-generated information as factual and accurate? Go, LJ! As for what I said, is limited nga lang yung informations na naibibigay ng AI. Hindi na ba proper breakdown ng AI yung knowledge na ini-impart niya sa students? Meaning, may mga students may mga informations na maybe complete, maybe incomplete. Kasi nga hindi na pa-proper explain ng AI yung knowledge na ini-impart niya nga doon sa students na yon. As I stated earlier, AI provides all the information and knowledge. Even though it has flaws, it's an innovating technology. It continues to grow, it continues to evolve. It gives you factual and valid information. It's what I stated as my argument. Okay, pero guys, ito, follow-up question sa inyo sa ating mga schoolmates, no? Anong example ang mabibigay ninyo na factual at accurate siya? At may mabibigay ba kayong example na hindi factual or accurate ang binibigay ng, for example, ChatGPT or any AI tool? Sa example ng hindi factual is kapag nagtanong ka ng question na situation or practical situations, is yung AI medyo delusional siya, hindi niya nasasagot ng totoo yung tinatanong natin kapag nagko-contain siya ng practical situation. Another example po ng factual AI is the Waze. Okay, Waze. Waze gives us facts when it comes to directions that gives us proper and precise kung saan talaga yung kailangan nating puntahan. Pero we are talking about the concept of AI in educations. Which is also helpful para sa edukasyon. What ways? I mean, ways can be helpful in our education. Kasi we're not talking about high school students. We can also talk about those college students na malalayo and hindi alam yung proper way kung paano makapunta sa mga paaralan nila. But in our educational system, ang purpose ng educational system natin is matuto, hindi para mahanap kung saan school sila. They can also learn from all the directions na nakalagay sa Waze. That's the which point. Is fact. Pero based on sa educational system natin, is hindi part ng educational system natin yung directions kung saan patungo yung school nila. Part siya ng educational system. You may have learned the directions pero hindi ka natuto pero based sa AI on education natin. Paano ka makakapunta sa paaralan nang hindi mo alam ang direction papunta sa paaralan mo? Again, nalaman mo lang yung papunta, natuto ka papunta, pero hindi mo alam. Matututo? Pero hindi siya part ng educational system Pero paano ka matututo ng maayos kung hindi mo nga alam hindi mismo part kung ng saan ka directions ng mag-aaral? educational system natin. You can use, pwede ka magtanong, hindi mo kailangan ng ways pa ng AI para malaman yung directions. We are talking about AI on education, not on direction. The more as to why we need AI in our lives. The more as to why kailangan natin ng AI sa edukasyon. That's the point. You are asking knowledge about the directions, not about something you want to Bakit hindi learn. ba nag-a-ask din ng knowledge kapag sa ChatGPT ka nagsisearch? Dahil mainit yung diskusyon, no, papatungan natin yan ng second question. Pinag-uusapan nyo, Waze, ChatGPT, eto. How certain are we? Kasi pinag-usapan nyo kanina, may cheating, dito naman nagagamit din ng mga guro, no? Sa tingin nyo, paano magagamit ng mga estudyante kagaya ninyo ang AI properly and in moderation? Sa tingin nyo, paano ang ethical practice ng paggamit ng AI? We can use AI as reference, yes, to get idea, okay? Pero may mga estudyante kasing kukuha ng article online,
para sa essays nila or schoolworks nila. And then, ilalagay sa Killbot, ipaparaphrase, tapos ika-copy and paste na lang, tapos yun na yung ipapasa sa teacher. Which is unethical and hindi siya sumasang-ayon sa academic integrity. Okay. As reference, team, ano masasabi nyo doon? May ethical practice ba ng paggamit ng AI at paano yun? Kaya nga tayong mga estudyante isa dito sa school. We are learn mga tamang etiquette na dapat nating ginagawa sa internet. Sa isang example mo na estudyante is kumukuha ng article based on internet, well, that's not the fault of AI. Ang gamit lang kasi po ng AI is to assist. Hindi yung sinasabi nyo na porket na AI ito is siya na yung gumagawa or nagko-conduct nung mismong gawa ng isang estudyante. Pero the fact nga na nami-misuse yung AI, na ginagamit nila yon for cheating, for plagiarism, is yung mali. Kaya siya As naging to more why threat. kailangan nga natin ng AI sa buhay natin as estudyante, paano mo malalaman na plagiarize yung work mo kung walang AI? Eh sa tingin mo, paano nagkakaroon ng plagiarized work? Bakit may plagiarism checker? How can you actually be able to know if a research rather is plagiarized? Dahil din naman sa AI yun eh. Kasi Oo nga, pero tumutulong siya sa magagamit mo rin yung AI. pag-plagiarize It's eh. useful. It's a tool, remember? It's a Going tool, back to yes, my first but you statement, also tool use siya. AI It to is a tool. plagiarize. So wala ring point. AI versus AI Ano pa rin walang to. point? Eh, ang daming research na papasa sa article Yung na binabasa binibigay na nyo ngayon. information ng AI as ChatGPT, kapag ka nagtanong ka, is hindi nga nakakapag-isip ang AI, hindi niya sinasagot yon. Now, ang Kasi ginagawa ng hindi naman AI, nga kasi ginawa ang ChatGPT Hindi ginawa ang ChatGPT to solely give answers directly sa estudyante. pero It yun is nga, to yun nga yung assist. unethical standards ng estudyante, hindi na iniisip ng estudyante, kinukuha na lang nila kung ano yung binibigay sa kanila ng Kaya AI. nga may terms and agreement Kaya- kapag mag-aano ka sa ChatGPT, di ba? Kaya pro ng mga informations na binibigay ng ChatGPT How sa can you say so? plagiarism kasi nga yung AI hindi siya nakakapag-isip. Meaning nagagather lang siya ng Exactly, kasi hindi nagagather nga lang siya AI ng itself data, lang. nagagather lang siya ng data na galing sa ibang tao. Meaning the fact na walang citations yung binibigay na trabaho ng AI dahil sa kinuha niya lang yung data na yon galing sa ibang tao, meaning nanggaling lang sa ibang tao yung gawa na yon, meaning plagiarism. Okay, sige, wait lang, awat muna. Because napag-usapan na natin yung regulations at ethical practices ng mga estudyante, syempre may role dito yung mga guro natin. So sa tingin nyo ba, ang mga educators natin, institutions or mga guro, ay nakapagbibigay ng tamang regulasyon sa paggamit ng AI? May guidelines ba ang mga eskwelahan or institusyon at dapat nga bang magkaroon ang paggamit ng AI ng mga regulations na to? Ano sa tingin nyo? Dapat ba magkaroon ng regulation ang paggamit ng AI at dapat ba gamitin ito ng mga guro? Okay? From my opinion, mas maayos na ang AI po kasi ginawa siya to be able to assist students. And over-relying and overusing AI is not good, just like what they said. Yes, that's true. Pero considering it as a threat to education, I think hindi pa siya pasok dun sa context na yon, since we use AI as a tool nga, knowing that our world is constantly changing, and I believe na kapag we use AI, we should use it moderately and responsibly. Okay, meron bang regulations? Meron bang sa tingin nyo dapat ilagay na guidelines sa paggamit ng AI? Do you agree? Yes, we do agree. There are ways. If you don't know how to use AI, that's your fault. We have to put the regulations on how to use AI properly so we avoid doing the wrong stuff. Okay. Tingin nyo ba merong regulation ang paggamit ng AI? Meron nga ba sa inyo, dito sa Ramon Pascual Institute, may regulations ba sa paggamit ng AI or dapat bang magkaroon? Dapat po magkaroon talaga ng regulation sa paggamit ng AI. Lalo na po noong epidemic, nung meron pa pong pandemic, talamak po talaga ang paggamit ng AI ng mga estudyante. Ginagamit na po nila para magsagot ng examinations nila na hindi naman po dapat AI ang gumagawa. And ginagamit din po nila yung AI para nga po mas madaling makakuha ng information na hindi naman po talaga nila alam kung saan galing. Okay. May masasabi ba kayo doon?
Kung nakuha mo yung information sa AI, hindi ba dapat inaaral mo muna yung information na nakuha mo from the AI? Pero sa tingin mo ba lahat talaga ng estudyante aaralin yung information na yon kung nililayout na nga sa kanila? Yes. Nagtitiwala ka talaga na lahat ng estudyante aaralin yung information na binigay ng AI na pinagkakatiwalaan nga nila na factual, though hindi nila alam kung saan nanggaling yung information na yon. Naniniwala ka talaga na aaralin nila yon? Hindi ika-copy and paste na lang since galing naman sa AI eh. Oo, naniniwala ako na aaralin nila yon. Hindi siya solely relying and naka-cover lang dun sa sinasabi yung ChatGPT, Killbot, whatsoever. We're talking about the concept of AI. Ngayon, generalize kasi ang term na AI. Ngayon, kung sasabihin mong AI, hindi lang naman ChatGPT yan eh. Yes, it's popular. Yes, students use it commonly. Pero still, there are some examples of AI na mas nakakatulong din talaga sa edukasyon. Lalo na sa mga estudyante since parts naman sila ng edukasyon. Okay, o sige, wait lang, papatungan natin yan. Sinabi nyo na ang ChatGPT or any AI tool helps in any of the students' tasks or even mga guro. Kayo naman tingin nyo, it's limiting kasi it's inside the box. So, dun tayo sa statement nyo na yun ha. Ang tanong, in your opinion, may possibility ba na ang creativity ng mga estudyante ay nalilimitahan ng AI tools or even if authenticity ng isang tao, nalilimitahan ba siya by AI? Like for example, yung mga nagamit kanina na writing tools, ChatGPT, self-expression ng mga estudyante, nalilimitahan ba siya ng AI tools? No. Instead po, doon nakakakuha ng ideas yung mga estudyante. Taking ChatGPT for example, kunyari mag-post ka sa Instagram ng caption, now you can just type there 20 good captions for Instagram. Ngayon, pwede mo naman siyang i-copy, yes, but also, you can also get idea doon sa mismong nakalagay na binigay mismo ng ChatGPT. Nawawala pa rin yung creativity nga ng estudyante kasi nga nagre-rely sila sa informations na binigay ng AI na limited lamang sa imagination niya, sa knowledge. AI may have the potential to obtain all the knowledge, but AI itself cannot understand the knowledge it imparts to the student. Sabihin na lang natin sa scenario, may isang estudyante nagtanong sa AI kung may pabagsak na meteor, anong mangyayari sa mundo? Anong gagawin ng mga tao? Ngayon, ang isasagot lang ng AI since hindi nga siya nakakapag-contemplate, ang isasagot ng AI sa kanila is magugunaw yung mundo, masisira yung mundo. Ngayon, if we use our human intellect and our human behavior, is kapag human intellect ang ginamit natin, pag nag-contemplate tayo at nag-reason out, ang isasagot natin is magtutulungan tayo para masira yung meteor na yon. Yun yung pinagkaiba ng AI-dependent answer sa pinag-isipan talaga. So sinasabi mo, dumb ang AI? It has human intelligence. It's human intelligence in machines. Linilimitado mo mismo ang AI, hindi siya dumb. Ha? Ito, nagbibigay siya ng knowledge and information na nanggagaling nga sa atin. It's guiding us. It's not limiting our intelligence. It's guiding us more to a more creative and better knowledge. Una, kailan namin sinabi na dumb ang AI? Hindi namin sinabi na dumb ang AI. Ang sinasabi namin na limitado lang yung knowledge na alam niya. And also, sige, sabihin natin sa students na gagawa siya ng essay. One example is from ABS-CBN News, Threat or Tool. A professor said na meron siyang estudyante na ginamit yung AI to generate 2 paragraphs in his essay for him. And then he passed it to his professors na ganun lang. Nagtanong lang siya sa AI, to some AI, and then pinasa niya na without the sources, the references, and the articles that should be provided when passing such essays and such papers to your teachers. Still, hindi kasalanan ng AI yon kasi sinabi mo, estudyante. Well, bakit mo generalize na kapag ginamit ng isang estudyante ito, is lahat ng estudyante is gumagamit na neto? Going back to the topic, if may mga regulations ba ang AI or kung paano ba nakakatulong ang AI. AI, again, is an assistant or ini-enhance nito yung gawa natin.
going back sa sinabi ng mga teammates ko, ginagamit ang AI is para ma-improve pa ang isang gawa ng isang estudyante. Not only students ang gumagamit ng AI, but also teachers use it pagdating sa mga rubrics, pagdating in giving instructions, which is hindi nyo naman binibigyan ng example. Nag-stick lang kayo sa estudyante kasi yun lang sa tingin nyo ang gumagamit ng AI. So, so you stated na teachers use AI in order to provide instructions, but how can we be so sure that the learner has the capacity in order to understand the instructions given by the AI? Hindi ba wala nang part dun yung AI and user negligence na yun? No, no, it cannot be user negligence. Kasi AI doesn't have a set of rules, thus there is no negligence. Exactly. Kaya nga ang mga estudyante talaga dapat na yung umintindi doon. Wala na yung AI doon. Yung AI, kumbaga yung AI, tinulungan niya yung teacher yung nagbigay ng instruction or whatsoever doon sa estudyante, galing sa AI. But once again, the learner doesn't have, not every learner has the capacity in order to fully understand the And information once again, given. not every learner can actually cope nang walang AI sa buhay nila. Alam naman natin na yung AI makakapag-damage sa intellectual property ng user. Meaning, hindi mo pwede isisi lang sa user. Kaya nga, dahil sa fact na nagagamit sa masama And yung hindi rin, I AI, think, threat pwedeng na siya isisi para lang sa na isisi educational sa AI. system natin. Nagagamit na nga siya para sa mali. Okay, o sige. Guys, last na. Dahil marami na rin tayong points na nasabi. Ang final na tanong, do you think ba na dapat ipagbawal para sa paggamit ng mag-aaral ang AI tools? For example, sa susulat ng research or for writing essays, dapat bang ipagbawal ang AI sa mga mag-aaral? Okay, go! Dapat naman po talaga siyang ipagbawal. Lalo na po pag research, may kailangan po talaga tayong references dyan. Yung RRL. Sa RRL, kailangan mo talaga maglagay ng references dyan and kailangan sa references na pinagkuhanan mo is na-summarize mo yung information na kailangan mo with your own thinking. Kasi kung AI yung gumawa nun and then nag-defense kayo, anong ide-defend mo kung AI yung gumawa ng research mo? Gusto nyo iba ng AI? We're in the era of technology. Paano natin We magagamit? didn't say ban, we said limitahan. Lalo na Limitahan? with the Hindi, ganun context na of din yun. research and essays. With the context of research and essays. Ba't natin lilimitahan? Yun na ngayon nagbibigay ng knowledge So and guidance sinasabi for mo na everything. okay lang na AI na lang gumawa ng research, edi sana sila As nag-defend. far as I can remember, hindi mo sinabing limitahan. Ang sabi mo, ipagbawal. With the context of research and Hindi. essays. Ang sinabi mo Okay, kanina, sabihin natin ipinagbawal. sinabi kong limitahan. Harang ka sa pagbabago ng mundo, Miss Bionat? Yes, pagbabawalan talaga siya. Harang ka sa pagbabago ng mundo, yes? Pagbabago ng mundo, Oo. in our educational sectors, in our educational system with the AI, yes, oo. So di mo na ina-accept yung change na to. This world is continuously evolving. Ito na yung pagbabago. Ba't hindi mo ina-accept ang realidad? Hindi ko naman sinasabi na dapat siyang tanggalin sa lahat ng educational system. Ang sinasabi dito with the research and essays. Kasi nga, dapat human talaga ang nagkakandak nun. Human talaga ang nag-generate nun using their own mind, their own thinking skills, and their critical Sharing thinking. their knowledge to those na limitado ang knowledge nila. Paano sa mga walang alam? Bakit siya magiging limitado kung meron tayong websites? Malawak ang World Wide Web. Pwede Ayun kang nga, kumuha ng malawak. lahat ng Malawak siya, information pero na kaya mag-ano mo. ka pa, magsesearch ka pa ng dozen of website. Sobrang tagal, mag-aaral ka pa. Ito nga, it's fast, So, sinasabi mo precise, na and ganun efficient. katamad ang utak ng tao? Wala nang pagbabago sa human intelligence? Guidelines to, it's Eh di guidelines. over-reliance na nga yan. Paano tayo maging over-reliant? It's a form of AI na nga technology. yung gumawa We are ng in this ng era of school works technology. mo. Then you admit na ginagamit ng mga tao yung AI not as a tool but as a shortcut. Sa sinasabi mong shortcut, estudyante mismo may kapakanan nun at hindi yung AI. Kasi based do sa research at saka sa thesis, yung mismong estudyante, yes, umagri ako na dapat ang estudyante ang gumagawa. Pero nandyan nga ang AI, it is created para i-connect yung mga taong walang alam sa may alam. And hence, dun sa sinasabi nyo,
Hence, sinasabi nyo, mahirapan ang estudyante kapag sa internet lang nagbe-base. Kaya nga may AI tayo kasi it organizes and it collects datas. Okay. Okay. So narinig natin at natunghayan natin yung batuhan ng ating mga debaters. Hindi sila literal na nagbatuhan. Huwag kayong magbabatuhan mamaya. But, ngayon naman, gusto nating malaman ano ang reacts ng Pascualians. Is it a yes? Dapat bang iba ng AI or no? Is it a no? Pakitaas ang emoji. Okay. Maraming salamat sa inyong mga reacts. Okay, nagwawala po ang mga Pascualians sa likod. Pero syempre, mamaya malalaman naman natin dahil hindi lang ako ang magtatanong sa inyo. Dahil ang audience din natin ay may tanong sa inyo when we return here on Schoolmates!